Samantala, mayaman po sa kasaysayan ang Malolos, Bulacan. Kahit ang mga residente roon, malapit ang puso sa sining. Tunghayan po natin ang kanilang kwento sa balitang hatid ni Mariz Umali. Dito sa Malolos, nagsasalubong ang nakaraan at kasalukuyan. Maraming kalsada sa bayan ang nilamon na ng modernisasyon, pero may ilang makasaysayang istrukturang nakatindig pa rin, gaya ng kagawaran ng digma at ang kagawaran ng pagpapaunlad. Pero kung may isang gusali na kumakatawan sa ambag ng Malolos sa ating kasarinlan, yan ang simbahan ng Baraswain. Dito nabuo ang Republika ng Malolos na nagpatibay at nagpatunay ng kalayaan ng Pilipinas noong 1898. Pero alam niyo ba kung bakit dito sa Malolos napili ni Emilio Aguinaldo na itayo ang Republika? Mayroon pa itong magandang acoustic, so magkakarinig ang mabuti ang mga dadalo sa Kongreso. Maganda kasi ang Malolos noon kasi madali itong mapuntahan. Dahil meron na tayong railway station noon, yung ferrocarril. Ang mga kwentong yan matutuklasan sa loob mismo ng simbahan kung saan naroon din ang museo ng Republika ng 1899. Dito hindi boring ang history lessons. May interactive light and sound presentation at touchscreen kiosks. Kaya naman itinuring itong kauna-unahang modernong museo sa Pilipinas. Actually, very helpful. It's easier to understand what's happening here, and then it's very visually appealing. It's my first time here. It's very impressive. I see that they have restored it very beautifully, almost to its original condition. The exhibits are very informative. Di lang sa kasaysayan, pati ang food trip dito hindi rin nakakaumay. Ang sangkap, gawa sa gatas ng kalabaw na pinapastol dito. Gaya na lang nitong tinapain kesong puti pasta at ang Bulakenyo version ng halo-halo, itong pastillas con hielo. Karamihan kasi ng ini-import or na-export ng mga Bulakenyo dito, yung gatas ng kalabaw. Kaya naisipan namin na maggawa ng isang dessert na puro yun yung ingredients. But wait, there's more! Dahil exciting pati ang kanilang gawang sining. Si Diana kakaibang materyales para sa kanyang obra. Maniniwala ba kayong ang mga obrang ito gawa sa mga patapong bagay? Gaya na lang ng mga piyesang ito na gawa sa mga takip ng pintura, lumang ballpen, silica gel at sirang lighters. I feel na kahit na ganitong paraan lang, maliit, may nagagawa, may nakukontribute. I make sure na everything's recycled, walang binili para makabawas sa basura. Ipinakita sa amin ni Diana kung paanong ang patapong bagay pwede pang mapakinabangan. Itong ordinaryong disk at halimbawa, konting dikit at pinta lang, pwede nang maging instant organizer. Bahagi na nga ng Malolos ang kasaysayan at sining. Dalawang bagay na di raw kailanman mawawala, magdaan man ang mahabang panahon ng pagbabago at modernisasyon. Kailangang malaman ng ating mga susunod na henerasyon, lalo na mga kabataan, ang kahalagahan ng ating kasaysayan sapagkat dito nila mararamdaman ang pagkakaroon ng pagmamalaki bilang isang Pilipino. Mariz Umali, GMA News.